Ready na ang pangmerienda? Nasaan ka na ba? 2-in-1 plus cheese na hindi gaanong matamis. Tapusin mo ang video para hindi mo mamiss. Please, let's get it on. At meron nga tayo ditong 2 cups ng all-purpose flour na ating sasalain. Ito ay para maiwasan natin na mayroong buo-buo dahil alam nyo naman, cake ang gagawin natin. Then meron tayo ditong half cup ng sugar na atin ding sasalain. Dahil alam nyo naman na mayroong mga buo-buo din yan. 1 tablespoon ng baking powder at konting asin. Ito ay para mag-balance ang lasa. Haluin muna natin ang ating mga dry ingredients at bubuhusan natin ito ng 2 cups ng fresh milk. Pwede din kayong gumamit ng evaporated milk dito. Set aside muna natin yan at sa isang bowl ay maghihiwalay tayo ng 6 na piraso ng egg white. Kaya yung egg yolk ay itatabi natin at pwede pa nating magamit yan. Halimbawa ay sa leche flan or pwede kayong gumawa ng scrambled egg sa umaga for breakfast. Gagamit tayo dito ng hand mixer dahil nga gagawa tayo ng mirang. At the same time ay nilalagyan natin ito ng asukal. Paunti-unti lang ang ating inilalagay para hindi siya mabigla at matunaw ng sabay-sabay. Ang consistency na kailangan natin ay yung hindi malambot at hindi rin sobrang tigas para madali natin itong ma-fold na kagaya nito. Kunin mo yung naunang mixture natin at hahaluin natin ito ng paunti-unti. Alalahanin ninyo, hindi natin pwedeng biglain dahil baka bumagsak yung ating ginawang mirang. Pati yung paghalo natin ay dapat dahan-dahan din. So huwag kang maiinip at huwag ka rin maiinis. Dahil sa pastry, hindi dapat mainitin ang ulo or maiinipin. At hindi rin pwedeng mabigat ang kamay mo pag ikaw ay nasa pastry. Kaya kaway-kaway sa mga mahuhusay gumawa ng cake dyan. Paghahatiin natin itong ating mixture dahil nga 2 flavor ang gagawin natin. So yung isa ay iwanan natin na white at ito namang hinati natin ay lalagyan natin ng ube flavor. Pwede din namang langka para kulay dilaw. At syempre, gagamit tayo dito ng cake molder na nilagyan natin ng baking paper. At pagkatapos ay sabay nating ibubuhos yung 2 mixture para pantay ang kanyang kalabasan. Huwag niyong kakalimutang simutin yung mga natira doon sa ating bowl. Sayang naman yan. So pagkatapos nating simutin yung ating mga natira doon sa 2 bowl, ay eto at atin munang papantayin itong nasa cake molder. Itaktak nyo na rin para talagang magpantay siya doon sa ilalim. At para sa topping, ay maglalagay tayo ng maraming grated cheese. At oo nga pala, pwede nyo rin siyang lagyan ng buko or makapuno kung ano ang gusto ninyo. At dahil no bake itong ating cake, ay eto at ilalagay na natin sa ating steamer. At i-steam natin siya for about 30 minutes. Para sigurado, tusukin natin ng toothpick. Pag ito'y tuyo na, aba, ay ready na. So medyo pinalamig ko muna siya for about 10 minutes bago natin siya isalin. Gumamit ako dito ng plato na mayroong plastic para hindi masira yung cheese na nando doon sa ibabaw. So pagkatapos kong baligtarin at tanggalin yung cake molder, ay eto tatanggalin naman natin yung baking paper na nando doon sa pinakailalim. Dahan-dahan lang para hindi masira. At kumuha ka na ng magandang plato na paglalagyan ng cake mo. More cheese para sa toppings. And there you have it, KND Nation, mga kadadilicious. Ito yung ating napakasarap na version ng puto cake. Sakto ang tamis, hindi nakakaumay. Kagaya niya.